Balik sa laro, ang klase 5 ay parang mga nagrereklamong grupo, pinapababa ang kanilang halaga at pinagsisisihan ang kanilang desisyon na sumali sa akademya. Nakita ni Celia si Leo na naglalabas ng kanyang mga apoy at napagtanto niyang seryoso na siya. Nag-charge siya ng isang apoy na walang katapusang bola, inilabas niya ang bola sa napakabilis na bilis na kailangan pa ng bundok ng yelo ni Chloe para mapigilan ang galit nito. Nag-aasta siyang mataas at makapangyarihan, iniisip na matagumpay niyang napigilan ang kanyang atake. Ngunit biglang lumitaw si Leo sa tabi niya, na parang nabasa siya mula ulo hanggang paa. Tiwalang-tiwala si Leo na makakapuntos siya kahit ano paman. Tumalon siya at pinukpok ang bola gamit ang kanyang kamao, na nagdulot ng pagkapunit ng hadlang ni Chloe na parang mantikilya. Pati si Sejun ay humanga sa kahangahangang IQ ng batang iyon sa labanan. Ang klase 5 ay sumisigaw ng suporta para sa kinatawan ng freshman. Naiintindihan na ng propesor ng klase 1 na ngayon palang nagsisimula ang tunay na laban. Pagkatapos ay nakita namin ang maraming mga goal na na-score, na nagdulot ng pagtalo ng bilang sa 9 na laban sa 10. Maraming manlalaro ang hindi nakapagpatuloy sa laban. Sa wakas, inilabas ni Duran na kasing bilis ng kidlat ang kanyang tira, umaasang ang paghahagis na ito ang magtatapos sa laban. Ngunit sa huli, isinakripisyo ni Thomas ang kanyang katawan, ibinuhos ang lahat upang pigilan ang bola na makapuntos. Nakahuli siya ng bola sa kabila ng pagkaubos ng kanyang mana. Sa huli, bumagsak si Thomas, na nagdulot ng pantay na kalagayan sa parehong klase. Gayunpaman, si Leo na lang ang natira sa Class 5, habang ang Class 1 ay buo pa ang 3 kapitan nito. Mukhang malaking kawalan ito para sa kanilang klase pagdating sa bilang lamang. Handa na si Ice Mage Chloe na maghiganti matapos ang kanyang matinding pagkatalo sa nakaraang pagsusulit. Naghuhubog siya ng maraming kopya upang higit pang mapalakas ang kanilang depensa. Si Leo ay malapit nang tumalo ng isang huling beses laban kina Celia at Duran. Ang kanyang mga paa ay yumarko mula sa lupa. Nag-blitz siya ng may hindi pangkaraniwang bilis, na nagulat ang 3 kapitan sa bilis ng kanyang pagkawala. Si Leo ay nag-flash step sa napakabilis na bilis na nadadaya niya si Celia nang hindi niya ito namamalayan. Wala siyang balak na harapin sila ng diretso, na nangangahulugang ang layunin niya ay ang makapuntos. Ito ay nag-iiwan ng lahat kay Chloe na ipagtanggol. Sinusubukan niyang makuha ang tunay na Leo sa gitna ng kanyang mga kopya. Ang pag-aanalisa lang sa antas ng mahikang ito ay nag-iiwan sa kanya ng pagod habang si Leo ay dumaan ng mabilis sa kanyang tabi. Si Chloe ay bumagsak sa pagkatalo, nagtatanong kung paano ang isang simpleng tao ay kayang gumamit ng mahika ng mga elfo. Sa huli, kahit ang 3 kapitan ay hindi siya mapigilan, at ang tiyak na nagwagi sa laban ay ang klase 5. Ang pangalan ni Leo ay sinisigaw habang nagdiriwang ng kasiyahan ang mga estudyante ng Class 5. Sobrang lapit na nilang ma-expel. Nagulat si Sejun nang malaman na inilagay sila ni Herod sa death grounds para lang manalo sa laban. Ang 3 kapitan, sa kabilang banda, ay labis na nalungkot sa pagkatalo. Napagtanto ni Sejun na kailangan niyang kausapin sila at nilapitan si Chloe, tinatanong kung siya ba ay nadidismaya sa kanilang pagkatalo. Pinapaalala niya sa kanya na kahit matalo sila, kailangan pa ring batiin ang kanilang mga kalaban bilang tradisyon. Kinilala niya ang kanilang mga pagsisikap na subukang makamit ang tagumpay ng klase 1. Talagang ipinagmamalaki ni Sejun ang mga estudyanteng nagsikap at pati na rin ang mga sumuporta sa kanilang mga kakampi. Ang kanyang mga ngiting salita ng paghikayat ay nakaw ng kanilang mga puso. Pero hindi ganoon kabait at makata si Herod. Diretso niyang tinatawag silang mga talunan at inis na inis siya sa kanila dahil dito. Parehong nagpakitang gilas ang dalawang klase sa sport. Ang klase 1 ay nagpakitang gilas sa kanilang talento, habang ang klase 5 ay nagpakita ng tiyaga at lumaban ng mabuti hanggang sa dulo. Binibigyang diin ni Sejun na ang kanilang kakayahang lampasan ang kanilang mga limitasyon ang nagbigay daan sa kanilang tagumpay. Umaasa siya na matututo ang parehong magkalabang klase mula sa isa't isa. Sa tapat na laban, nagkamay sila. Pinapagalit ni Celia si Chelsea, na sinasagot ang mga insulto sa kanyang sariling paraan. Si Thomas, sa kabilang banda, ay labis na masaya sa kanyang pakikipagkamay kay Duran, na nakatitig sa kanya na parang isang maputlang multo. Si Chloe ay napapaluha at napapahiya. Inilabas ni Leo ang kanyang kamay, pinuri siya para sa kanyang pagtatanghal.
Sa tingin niya, sa kaunting pagsisikap at karanasan, maaari talaga siyang maging isang tao na may kahangahangang katayuan. Inisip niya na ang mga salita nito ay pang-aasar sa simula, pero nang makita ang tapat na ekspresyon ng batang lalaki, nagbago ang kanyang isip. Umaasa si Chloe na balang araw ay malalampasan niya si Leo at nakipagkamay ito. Isang buwan na ang lumipas mula noon. Ang tatlo namin ay nag-e-enjoy sa pagkain ng tanungin ni Thomas nang may pag-usisa ang tungkol sa kanilang pagpili ng club. Sa halip na sumali sa isang club, interesado si Leo na gumawa ng sarili, na nagpagalit kay Thomas. Si Chelsea, bilang kanyang pangunahing taga-suporta, ay handang sumali dito agad-agad. Ang club na gusto niyang likhain ay tatawaging Hero Research Society. Ito ay isang kakaibang pangalan, ngunit may ambisyon si Leo na imbestigahan ang nalimutan na bayani, si Kyle, na itinuturing na isang kathang-isip na karakter na walang tunay na kahalagahan sa kasaysayan. Sa tingin ni Thomas, walang gustong sumali sa ganitong klase ng club, pero si Chelsea ay talagang seryoso at handang sumali. Mayroong kaguluhan sa malapit, na nagpaalala kay Thomas sa espesyal na bagay tungkol sa araw na ito. Ngayon ang araw na nagbabalik ang mga estudyanteng nasa ika-5 taon matapos nilang linisin ang dungeon. Dahil ang mga piraso ng tala ng bayani ay nakakalat sa buong mundo, paminsan-minsan, sila ang responsable sa paglikha ng mga dungeon sa kanilang sarili. Ito ay tinatawag na mga hero dungeon. Ang mga nakatatandang estudyante ng akademya ang naglilinis ng mga hero dungeon at kumukuha ng mga piraso. Dapat silang umalis ng hindi bababa sa 2 linggo. At madalas ay ilang buwan pa. Iniisip ni Leo na tiyak na naranasan na ng kanyang ina ang mga ganitong pagsalakay sa mga piitan noon. Nakikita ni Chelsea ang mga nakatatandang estudyante at napagtanto na sila ang pinakamahusay sa akademya, ipinakikilala ang muscular na taga-silangan, si Lijimuo. Ang magandang babae mula sa timog na katabi niya ay si Toru Yan, at sa wakas, ang mahilig sa komportableng damit ay si Alta. Gayunpaman, tila may isang tao na nawawala. Ang pinakamalakas na tao sa akademya, ang pangulo ng konseho, si Reese. Si Thomas ay malapit nang ipaliwanag siya nang bigla na lang, wala na ang ating binata. Kinuha siya ng mga ahente dahil sobrang up niya. Biro lang, nagmamadaling sinamahan siya ni Celia palabas. Lumabas na si Reese, ang mismong pangulo ng konseho, ay humiling ng pribadong pulong kasama ang ating batang lalaki. Si Leo ay naguguluhan at nagtatanong kung bakit siya biglang pinapapunta para makipagkita sa kanya. Akala ni Celia na bobo siya pagdating sa kahit anong may kinalaman sa paaralan. Sa tingin niya, maiintindihan niya kung bakit pagdating niya roon. Kaya pumunta siya roon, umupo sa isang lugar na tila kakaiba kay Celia. At saka makikita natin ang prinsesang may espada na tumatalon para yakapin ang kanyang kapatid. Oo, narinig mo ng tama. Si Reese ay kanyang kapatid at labis na natutuwa na makilala si Leo na naglalayo ng lahat ng klase. Nagbahagi sila ng pagkain ng dumpling, ngunit sa hindi malamang dahilan, kinakabahan si Celia dahil hindi pa niya ito natitikman dati. Kumagat siya at natuklasan niyang masarap pala ang lasa. Ang kuya ay matagal nang balak dalhin siya sa restoran na ito mula nang dumating siya dito. Mas mahalaga, interesado siyang makilala si Leo na ang ina ay kilalang may mataas na reputasyon sa pamilya. Naalala rin niya kung paano kilala si Leo na sikat noong mga taon ng kanyang pag-aaral. Siya ay isang estudyanteng sobrang nagsikap para makamit ang maalamat na katayuan. Halimbawa, matapang niyang pinagsalitaan ng masama ang mga panghimagas na inihahain sa akademya. Minsan, tinipon niya ang lahat ng estudyante para salakayin ang opisina ng punong guro. Nabigla si Celia nang malaman ang kanyang pagkakasangkot sa tanyag na insidente. Ang magkapatid na magkaibigan ay nag-uusap ng masaya habang si Leo ay humahanga kay Reese at iniisip na karapat-dapat siyang tawaging pinakamahusay sa akademya. Hindi nagtagal, ang lalaking ito ay nakatakdang maging isang bayani. Iniisip ni Reese na panahon na para magsaya sila sa panghimagas. Sinabi niya sa kanila na lumabas habang nagbabayad pa siya. Habang umaalis sila, nagulat si Reese nang makita ang isang kakaibang bagay sa kanyang blazer, hindi alam kung bakit ito naroon. Ang eksena ay lumipat sa klase ni Herod kung saan gustong-gusto nang magtanong ni Eliana. Itong guy na ito, tinawag na niyang pathetic ang tanong niya kahit hindi pa niya naririnig, wala siyang pakialam.
Gusto ni Ilayana malaman kung bakit hindi pa sila pumipili ng kinatawan ng klase para sa klase 5 dahil ang ibang mga klase ay nakapili na. Tinuturing ni Herod na hindi gaanong mahalaga ang mungkahi at walang pakialam na inamin na nakalimutan niyang pumili ng isa. Bilang tamad na gogo, sinabi lang niya kay Leo na maging kinatawan. Kailangan pang ipaalala ni na Ilayana at Tide sa tanga na ito ang proseso ng demokratikong pagpili. Gayunpaman, mabilis nilang natutunan kung bakit mas mabuting manahimik na lang. Gusto ni Herod na ang napiling kinatawan ng klase ang mag-asikaso ng lahat ng mga tala upang hindi na siya magtrabaho. Sa pamamagitan ng isang transmisyon, sinabi sa mga estudyante na dumalo sa pinagsamang klase ng pag-aaral ng mga bayani. Ang mga estudyante sa unang taon ay pinapakiusapan na pumunta sa auditorium agad. Tinanong ni Leo kung dapat na ba silang umalis kaagad at inaprubahan ng guro ang kanyang mungkahi. Nagkita sila sa auditorium kung saan natagpuan ni Leo at Thomas ang pagod na si Chloe. Ang batang ito ay mukhang zombie at nagmamakaawa na makabili ng ilang recovery potions mula sa alchemist. Nagawa na ang pagbili at natanggap niya ang tanging mga potion na mayroon siya. Iniisip ni Leo na baka sobra-sobra na ang ginagawa niya kahit simula pa lang ng taon. Chloe ay umiinom ng mga potion at tumatanggi sa payo ni Leo. Dahil siya ang pinakamagaling na estudyante sa teorya ng mahika, labis siyang nababahala tungkol sa kanyang posisyon. Sa huli, usapan na lang ng panahon hanggang matutunan ni Leo ang makabagong mahika at mabilis siyang matatalo sa exam na yon. Si Thomas, na isang tanga, ay hindi maintindihan kung ano ang masama sa pagiging pangalawa. Kailangan ipaalala ni Chelsea sa tanga na ito ang posisyon ni Chloe bilang magician ng tore. Ang mga battle mage ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagbagsak sa teorya, pero para kay Chloe, ito ang lahat. Ang pagsisiyasat at pananaliksik sa mahika ang puso ng Magic Tower, kaya't ang kanyang pagmamalaki ay nakataya dito. Si Chelsea ay naiinis at talagang nagtataka kung ang alchemist ay isang magician ba talaga sa puntong ito. Samantala, si Chloe ay hindi mukhang matalas kahit na may mga potion at napapansin ang isang bagay. Noong mga sandaling iyon, nakita natin si punong guro Callian na nagmamasid sa kakaibang reaksyon ng nasirang pahina ng bayani. Dinala ni Reese ang pahina ng bayani at sinasabi niyang ito ay tumugon sa isang bagay. Nangyari na ito ay nasira sa isang antas na hindi naman dapat ito tumugon, ngunit nagawa pa rin. Wala ngang kahit anong relikya na maaaring magdulot nito. Tinanong ng punong guro kung nag-react ito pagkatapos ng insidente at nalaman niyang hindi na ito nag-react muli. Si Callian ay malalim ang iniisip at nagpa siya na tutukan ang bagay na ito mag-isa. Sinabi niya kay Reese na magpahinga na dahil kakabalik lang nito mula sa misyon. Inutusan ng punong guro ang kanyang katulong na si Elena na dalhin ang nasirang pahina ng bayani sa auditorium sa bulwagan ng mga simula. Gusto niyang naruroon ito sa pinagsamang klase ng mga unang taon. Malalaman natin na ang mga piraso na kasing liit nito ay may kakayahang tumugon kung ang taong nabanggit sa talaan ng bayani ay makakakontak dito. Sa kasong ito, si Leo ito ngunit wala sa kanila ang nakakaalam pa. Sa auditorium ng akademya, ang mga unang taon ay nagkakaroon ng kanilang unang magkasanib na klase. Sobrang ingay, kaya't kailangan ni Profesor Artin na humiling sa kanila na manahimik. Hindi nila pinapansin ang kanyang mga babala, patuloy pa rin silang nag-aaway ng walang pakialam. Sawa na si Artin at pinakawalan ang kanyang nag-aalab na galit, pinaalalahanan sila ng isang nanginginig na babala na tumahimik na lang kung ayaw nilang mamatay. Ang kanyang cute at mahiyain na asal ay biglang naging malupit at may layuning pumatay. Pinagsasabihan niya sila ng masama dahil sa pagiging mga tanga. Nakaramdam ng gulat si Artin nang malaman niyang tahimik na silang lahat. Bumalik siya sa kanyang maramdamin at mahiyain na asal, parang walang nangyari kanina, habang ang iba pang mga estudyante ay pawis na pawis. Tinanggap na lang nila na nakakatakot siya kapag kinakailangan. Napansin ni Leo ang kanyang mga kapangyarihan at itinuturing siyang isang espiritualista, na napakabihira kahit sa kanyang nakaraang buhay. Sinimulan ni Artin ang sesyon ng klase na may hawak na isang kutsilyo. Pinag-uusapan niya ang paglitaw ng talaan ng mga bayani at kung ano ang naging sanhi ng paglitaw ng mga angkan ng bayani sa unang pagkakataon. Upang buksan ang mundo ng isang bayani, kinakailangan ng isang bagay na may sentimental na halaga sa bayani na iyon, karaniwang isang uri ng medium. Kaya't mas madali para sa mga inapo ng bayani na buksan ang mundo ng bayani nang walang gaanong kahirapan.
Ito rin ang dahilan kung bakit itinatago ng akademya ang mga talaan ng bayani, pinahahalagahan ang ugnayang nabuo sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Para makapagbigay ng perpektong analohiya, parang relasyon ito ng susi at ng kahon ng kayamanan. Si Leo ay humanga sa paliwanag at nakikinig ng mabuti sa susunod na mangyayari. Patuloy na binibigyang diin ni Artin ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga bayani, na mahalaga para matuklasan ang mga pahiwatig tungkol sa mundo ng isang bayani at mapalawak ang kanilang pangunawa. Habang umuusad ang mga estudyante sa mga taon, mapipili nila ang isang bayani na magiging inspirasyon at maglilinis ng kanilang mga pahina. Ang paliwanag ng propesor ay naputol ng bigla ang pagdating ni Elena. Ipinakita niya sa kanila ang isang piraso ng tala ng bayani na kamakailan lang nakuha ng mga estudyanteng 50 taon. Nang makita ang mahiwagang bagay, sumigaw ng kasiyahan ang mga estudyante. Binuksan niya ito ng bahagya bago ito isara. Gusto ni Artin na sabihin sa kanila ang kahit ano bago maranasan kung ano ang pakiramdam ng makita ang fragment. Gusto niyang malaman ang kanilang mga intensyon pagkatapos maging mga bayani. Si Celia ay mabilis na nagsabi na gusto niyang maging pinakamalakas na kabalyero sa lahi ng kanilang pamilya. Humanga si Artin sa kanyang ambisyosong layunin. Samantala, interesado si Chloe na sumulat ng isang aklat ng mga spells na nagsisilbing talaan ng kanyang mga orihinal na likha. Maraming estudyante ang nagpapalitan ng kanilang mga ambisyon. Gusto ni Thomas na gumanap ng isang suportadong papel sa mga kandidato ng bayani. Sa wakas, tumayo si Leo upang ipahayag ang kanyang hindi kapani-paniwalang layunin. Ang layunin niya ay tuluyang sirain si Erebus ng tuluyan. Ang pahayag na ito ay nahuhuli ang atensyon hindi lamang ng mga estudyante, kundi pati na rin ng mga propesor. Sinusubukan ni Artin na magpatuloy ng maayos, sa kabila ng pagkabigla sa kanyang mga salita. Ang mga natitirang estudyante mula sa ibang klase ay nagkukwentuhan tungkol sa kanyang magarbong layunin, naniniwalang ito'y mga walang saysay na salita lamang. Tungkol sa mga propesor, medyo naguguluhan si Herod, alam niyang hindi basta-basta nagsasalita si Leo ng walang layunin. 1,000 taon na ang nakalipas mula ng hatiin at selyuhan ang Erebus sa maraming piraso. Gayunpaman, siya rin ay muling nabuhay sa katulad na paraan sa mga nakaraang taon. Kahit isang piraso lang ay may pananagutan sa pagpapalaganap ng malaking pagkawasak. Pero itong batang ito ay nagsimula ng imposible. Hindi lang niya gustong alisin ang isang bahagi ng demonyo, kundi ang kabuuan ng Erebus mismo. Nais ni Artin na tulungan sa wakas na tuklasin ang talaan ng bayani. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang bawat klase na hulaan ang pahina ng bayani, bago magpatuloy sa kanyang paliwanag kung paano maaaring linisin ang mundo ng bayani. Pinaalalahanan din niya sila sa mga hindi inaasahang sitwasyon, sinasabi na palaging nagmamasid ang mga propesor kaya huwag silang magbiro ng walang ingat. Ang mga estudyante ay sabik at nanginginig sa wakas na maranasan ang saya ng paghawak sa talaan ng isang bayani. Sa tingin ni Artin, nararapat lamang na tawagin ang mga kinatawan ng bawat klase na lumapit. Celia mula sa klase 1, Leo mula sa klase 5, pagkatapos sina Abad at Shen mula sa natitirang mga klase. Mayroon talagang 2 piraso na nakuha mula sa piitan, ngunit para sa layunin ng kanilang aralin, isa lamang ang kanilang gagamitin. Ang pangalawang piraso ay medyo maliit kung ikukumpara, pero nandito pa rin ito upang ipakita sa kanila ang iba't ibang hugis. Unang lumapit si Leo, na nagpatuloy sa pakikipag-ugnayan sa piraso, na nagpasimula ng pagbubukas ng talaan ng bayani. Ang pangalan ng bayani at ang kabanata ay parehong nakatago, ngunit kahit ang mga propesor ay nag-aalala na ang talaan ay tumutugon ng mahigpit. Lahat sila ay nailipat sa mundo ng walang pangalang bayani, naguguluhan sa pagtuklas ng isang kapaligiran ng kaguluhan at pagkawasak. Ang mga kinatawan ng klase at ang mga propesor ay nailipat sa ibang mundo. Ang sinalubong nila ay isang bundok ng mga bangkay ng halimaw na nagkalat sa paligid ng isang lugar na tanging maaring ituring na isang larangan ng digmaan. Sinubukan ni Professor Edmund na makuha ang sitwasyon sa hindi inaasahang pangyayari, at binalaan ang lahat na maghanda dahil nasa loob na sila ng isang hero dungeon. Si Professor Sejan, sa kanyang mabilis na pag-iisip, ay nakahanap ng isang palatandaan na maaari nilang gamitin upang malaman ang mga bagay-bagay, isang pader ng kuta na matatagpuan malayo sa kanilang spawn spot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ni Leo Plav ang lugar mula sa panahon ng kapahamakan, ang huling linya ng depensa para sa huling lungsod,
ang mga pader ng Gordislaan. Kung tama ang kanyang pag-iisip at tama ang takbo ng panahon, si Leo lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Mula sa malayo, narinig niya ang pamilyar na boses na tinatawag siya sa kanyang lumang pangalan, Kyle. Ang boses ay nagpasalamat at umamin na ang kanyang hindi natupad na hangarin ay talagang isang hanggal na bagay. Ang boses ay pagmamay-ari ng isang babae na kinikilala ng makabagong panahon bilang isang alamat, isa sa mga orihinal na bayani at kasama ni Kyle, si Lysnos. Kahit gaano katanga ang kanyang hangarin noon, buong puso niyang pinaniwalaan na balang araw ay mailigtas nila ang mundo. At ginawa nila. Ang makita ang isang kaibigan na nabuhay libu-libong taon na ang nakalilipas ay nagpasiklab ng iba't ibang emosyon kay Leo. Ang harapin si Lysnos sa ganitong gumuho na larangan ng digmaan ay lampas sa kanyang pinakamimiti. Ang kanyang ngiti ay nagbigay liwanag sa buong piitan ng bayani, winasak ang katotohanan at ibinalik ang lahat sa tunay na materyal na mundo. Ang mabilis at kakaibang pangyayaring ito ay nagmula sa pagkuha ni Kyle ng maliit na piraso ng talaan ng hindi kilalang bayani, na nakalaan lamang para sa pagpapakita. Nagtanong ng may pag-aalala si Chensha sa mga propesor kung ano ang nangyari, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang gagawin. Sa isang naguguluhang ekspresyon, mabilis na ipinahayag ni Propesor Edmund na suspendido ang mga klase. Hinimok niya ang lahat na manatiling kalmado at lumabas ng maayos mula sa auditorium. Habang ang lahat ay naguguluhang umaalis, si Leo ay nananatili sa podium, hawak pa rin ang maliit na piraso ng punit-punit na papel, malalim sa pag-iisip. Sigurado siya na ang hawak niya ay ang kanyang sariling pahina, ang pahina ni Kyle. Sa kanyang kamay ang pinakamalaking pahiwatig para sa kanyang misyon, isang piraso ng kanyang sariling talaan. Ang makita si Leo na malalim ang pagninilay ay humanga kay Propesor Edmund. Nang hamupa na ang ingay, nagkalat ang mga estudyante upang maghanap ng mga bakanteng silid-aralan na mapagpahingahan dahil suspendido ang natitirang mga klase para sa araw na iyon. Sa isa sa mga silid-aralan, ipinaliwanag ni Leo na sandali nilang nakita ang alamat na si Lysnos, ang hari ng karunungan. Nang isipin na natuklasan ng akademya ang talaan ng bayaning si Lysnos, kumikislap ang mga mata ni Chelsea dahil ito ay nagmarka ng isang makasaysayang pangyayari. Si Eli Ana ay nagalit at sinadyang piniga ang kanyang kamao, pinagsisisihan na hindi siya masyadong nakipaglaban para sa pwesto ng pangulo ng klase. Kung ginawa niya iyon, hindi sana niya na-miss ang napakalaking pagkakataon na iyon. Tumingin si Carr sa kanya na parang wala siyang pag-asa sa laban. Nang mapansin ang pang-aasar, pinagsalitaan ni Elian ng mga suntok ang kawawang bata. Nang marinig ang kaguluhan, pumasok si Propesor Edmund sa silid upang pag-alitan sila sa pagiging maingay. Binigyan niya sila ng pagpipilian sa pagitan ng sariling pag-aaral o pagpapaalis. Sa kanyang kakaibang ugali, mahirap malaman kung nagbibiro siya o hindi. Nang lumabas ang propesor sa silid, hindi naglakas loob ang mga estudyante na gumawa ng gulo para maging ligtas. Malalim sa pag-iisip, tinanong ni Leo ang kanyang sarili kung bakit ang kanyang talaan ng mga bayani ay naging ganap na gulo kumpara sa ibang mga talaan. Nasa ganitong kalagayan na kahit siya ay nahirapang kilalanin kung kaninong mundo ito dapat. Ang pambungad na prompt ay nagtago rin ng pangalan ng mundo at kabanata ng talaan. Parang may sinadyang sirain ang kanyang record upang posibleng burahin ang kanyang pamana. Dahil ang mga talaan ng bayani ay mga relikya ng nakaraan na nagpapahintulot na mamana ang kapangyarihan ng isang bayani, ang pagsabutahe sa isa ay nagpapahiwatig na may isang tao na ayaw makakita ng pagsilang ng isang bagong bayani. Ang tanging posibleng sospek na may motibo at kakayahan ay walang iba kundi si Erebos. Maaaring siya'y nabasag sa maraming maliliit na piraso, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng apoy sa puwit ni Leo upang imbestigahan kung bakit ang kanyang talaan bilang bayani ay nabawasan sa ganitong kalagayan. Pagkatapos ng kaguluhan sa talaan ng mga bayani, isang buong buwan ng tahimik na buhay paaralan ang lumipas. Lumipat tayo sa klase ng Magic Department. Doon, ang sobrang astig na propesor na kabayo ay nagpapaliwanag ng nilalaman ng kanilang midterm practical exam assignment. Ang mga unang taon ay inatas ang lumikha ng kanilang sariling orihinal na mahika. Ang pagbanggit ng natatanging mahika ay nagdulot ng takot sa puso ng mga batang mage. Ang orihinal na mahika ay isang uri ng mahika na malinaw na nagpapakita ng pagkakakilanlan, pagkamalikhain, at kapangyarihan ng isang salamangkero.
Sa kasalukuyang panahon, kung saan ang mga teknik ng aktibasyon ay naging pangkaraniwan, bihirang nagsisikap ang mga magician na lumikha ng kanilang sariling mga spell. Gayunpaman, ang orihinal na mahika ay maaaring maging isang lihim na teknik na gamitin sa mga kritikal na sitwasyon. Ito ay nagmula sa Star Magic na natutunan ng bawat elf. Sa katunayan, ang Star Magic ay isang maliit na kopya rin ng orihinal na magic. May isa lamang tao sa kasaysayan na gumamit ng tunay at kumpletong kapangyarihan ng Star Magic. Walang iba kundi ang kanyang tagalikha, ang tagapagtatag ng nebula at isa sa mga nagtatag na bayani, si Luna. Nang marinig ni Chloe ang pagdidiin ng propesor sa kahalagahan ng nalalapit na midterms, siya ay nag-focus. Nakatabi siya, hindi mapigilan ni Leo na mapansin ang kakaibang libro sa kanyang mesa. Ang simpleng paglapit sa libro ay nagbigay sa kanya ng kilabot. Naglalabas ito ng kakaibang madilim at pamilyar na pakiramdam. Nang makita ni Leo na interesado siya sa kanyang libro, agad itong itinago ni Chloe sa loob ng kanyang bag. Kung hindi siya nagkakamali, iyon ay isang grimoire. Parang sabay-sabay, pinakawalan ni Professor Horse ang klase at binalaan silang mag-ingat sa paggawa ng kanilang sariling mga spell. Habang dahan-daang lumalabas ang mga unang taon mula sa silid-aralan, hinabol ni Leo si Chloe at hinawakan siya sa kamay. Nagulat siya at tinamaan ng isang galit na tingin. Umiti si Leo at inimbitahan siyang mag-lunch kasama siya. Siyempre, ginawa niya ito na may ibang motibo. Nakita niya kung gaano siya kainahinala nang itinatago niya ang grimoire na iyon at gusto niyang malaman pa ang tungkol dito. Malakas na itinaboy ni Chloe ang kanyang kamay, tinanggihan ang imbitasyon nito, sinabing wala siyang oras para sa mga kalokohan na iyon. Ang isip niya ay abala sa pag-iisip na talunin si Leo sa nalalapit na praktikal na pagsusulit. Sa tamang oras upang mapawi ang tensyon sa hangin, sumingit si Car gamit ang kanyang masiglang enerhiya. Tinawag niya si Leo na isang pilyo dahil sa paghamon sa pinakamataas na pwesto sa pag-aaral ng mahika ng Ice Queen. Chloe ay hindi pa rin matanggap ang kanyang pagkatalo kay Leo pagdating sa mga teknik. Gayunpaman, pagdating sa purong mahika, ayaw niyang may sinuman na lumampas sa kanyang pwesto. Sa mga nakapikit na kamao at matinding determinasyon, nangako siyang mananalo sa midterms kahit ano paman. Alam ni Leo na kung umatras siya o hindi ito pinahalagahan, magiging hindi magalang ito sa mga paniniwala ni Chloe. Kaya, tulad ng isang tunay na manlalaro, inabot ni Leo ang kanyang kamay at malugod na tinanggap ang hamon, nangako na maghahanda ng mabuti. Hinawakan ni Chloe ang kanyang kamay na may walang laman na tingin sa kanyang mga mata. Hindi ko pa kailanman nakita ang sinuman na mas nakatuon kaysa sa Ice Queen. Si Goofball Car ay nanunood mula sa gilid, talagang humahanga sa likas na teknik ng kanyang anak na Diane ang isang babae na hawakan ang kanyang kamay. Bago magtakip silim, natagpuan ni Leo ang kanyang sarili sa napakalaki at napakalaking Tower of Heroes. Sinabi sa kanya na sa kabila ng napakalaking lugar na ito, matatagpuan ang Forbidden Library ng Lumini Academy. Kung makapasok siya sa lugar na iyon, maaaring makahanap siya ng ilang mga pahiwatig tungkol sa misteryo ng kanyang nawawalang tala ng bayani. Habang umaakyat siya sa hagdang bato, may ilang mga nakatatanda na nahulog ang loob sa kanyang aura. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-akyat, may tumawag sa kanya gamit ang buong pangalan niya. Ito ay isang estudyanteng nasa huling taon na may kayumangging balat, kulot na buhok, at malalaking bilog na salamin. Maaari ko bang sabihin, isang ganap na body? Habang nagbubula siya ng kanyang bubble gum, sinabi niya na marami na siyang naririnig tungkol sa batang henyo mula kay Professor Len Horse. Ang masamang loob na ito ay si Toro Yan, isang ika-5 taon sa kagawaran ng mahika ng Lumini. Si Leo ay magalang na yumuko at nagbigay ng kanyang pagbati, hindi masyadong iniisip ang pakikipag-ugnayan sa nakatatandang estudyante. Sinubukan niyang magpatuloy pataas, ngunit iniunat ni Toro ang kanyang mahahabang binti. Pinigilan siya na makaalis pa at tinanong kung anong pakay ng isang estudyanteng nasa unang taon sa Tower of Heroes. Tapat na sumagot si Leo na narito lamang siya upang makipagkita sa Pangulo ng Student Council. Nakita ang kanyang kumpiyansa, nahikayat si Toro. Pinilit niya na kung sumali siya sa Magic Department ng Exclusible, magkakaroon siya ng maraming pagkakataon kaugnay ng Tore. Medyo matigas ang ulo niya kahit na nag-aaral na siya sa Magic Department. Sa wakas, tumigil na si Toro sa panggugulo sa kanya at inalis ang kanyang binti. Nagpatuloy si Leo sa kanyang daraanan at pinasalamatan siya sa pag-unawa.
Sa isang bahid ng banta, inulit niya ang kanyang kagustuhan na ideklara ni Leo ang mahika bilang kanyang pangunahing pokus bago matapos ang semestre. Malinaw ang kanyang sinabi, at nasa batang lalaki na kung paano niya i-interpret ang kanyang mga salita. Sumagot si Leo gamit ang kanyang perpektong magalang na ngiti. Pagdating niya sa tuktok ng hagdan, nakasalubong niya ang ilang pang mga nakatatanda na papunta pa sa mas mataas na palapag sa isang elevator. Sumama siya sa loob at pinindot ang pindutan para sa ika-9 na palapag. Sa kanyang pagkahiya, ayaw gumana ng pindutan kahit ilang beses pa niyang pinindot. Patuloy siyang pinipindot, at ang sira-sirang elevator ay patuloy na sumusubok sa kanyang pasensya. Si Leo ay may iwan sa palapag na ito kung hindi dahil sa isang magiliw na boses na ipinaliwanag sa kanya na ang mga pindutan ay nag-aaktibo lamang kapag may mana na channel dito. Ang boses na mayaman ay pagmamayari ng isa pang nakatatanda na nakilala si Leo. Medyo mas masigla at magalang ang boses na ito kumpara kay Toril. Ang mabait na mukhang malaking lalaking ito ay si Lizamu, isa pang estudyante sa ika-5 taon sa Night Department. Nagpakita siya ng ngiting puno ng ngipin sa sinasabing kinatawan ng unang taon. Muli, nagbigay si Leo ng magalang na bow sa kanyang nakatatanda at binalikan ang pagbati. Tulad ni Toril, tinanong siya ni Lee kung ano ang dahilan ng pagpunta niya sa Tower of Heroes. Nang sabihin nilang may mga bagay silang kailangang pag-usapan sa Pangulo ng Student Council na may ngiti, naakit si Lee. Bihira lang makakita ng isang freshman sa buong akademya na hindi man lang natatakot sa kanya, lalo na ang may ganitong katapang na pumasok ng diretso sa opisina ng Pangulo ng Student Council ng mag-isa. Impressed sa kanyang matibay na tibay ng isip, iminungkahi ni Lee na seryosong isaalang-alang ni Leo ang pagpasok sa Night Department bilang kanyang pangunahing affiliation. Pagod na sa paulit-ulit na pag-uusap, tumawa na lang si Leo nang walang damdamin. Sa wakas, matapos ang iba't ibang mga pagkaabala na nagpagod sa kanya bago pa man magsimula ang pangunahing paksa, narating ni Leo ang kanyang destinasyon. Kumatok siya sa pinto, nagpakilala, at tinanong si Pangulong Reese kung maaari siyang pumasok. Isang mainit at magiliw na tinig mula sa kabila ng pinto ang nag-anyaya sa kanya na pumasok ng walang abala. Mukhang abala si Pangulong Reese sa mga papel kahit malapit na ang paglubog ng araw, pero sinalubong niya si Leo ng ngiti. Nang hindi na pinatagal pa ang oras ng Pangulo, dumiretso na si Leo sa punto. Humiling siya na magkaroon ng access sa Forbidden Library ng akademya. Nang marinig ang ganitong kahilingan, nagbago ang tono ni Reese at naging mas seryoso. Alam niyang hindi tipo ni Leo na magbiro, kaya't masaya niyang ipinaliwanag ang bigat ng kahilingang ito. Alam mo, may 2 paraan lamang para makapasok ang isang karaniwang estudyante sa banal na librong bawal. Ang una at pinakasimpleng paraan ay ang sakupin ng isang hero dungeon, na mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa matagumpay na pagtakbo sa dungeon, karaniwan ang ibinabalik ng nagwagi ang mga nakuha nilang pahina ng personal sa talaan ng bayani na nakaimbak sa nasabing aklatan. Alam na malayo pa siya sa pagkuha ng access sa paraang iyon, humingi si Leo ng pangalawang paraan. Humilig si Pangulong Reese pasulong, at may mapanlikhang ngiti. Ipinangako niyang ibubulgar ang lihim ng ikalawang paraang ito kapag sumali na si Leo sa Student Council. Ilang araw matapos maipit ng mga nakatatanda at ng Pangulo ng Student Council, dumating na ang araw ng praktikal na pagsusulit ng Night Department. Para sa unang araw ng monumental na praktikal na pagsusulit na ginanap sa bukas na track stadium ng akademya, maraming tao, mga estudyante, at guro ang dumating upang manood. Bilang likas na negosyante, nagdala si Carr ng buong kariton ng popcorn para ibenta ang kanyang mga produkto sa mga manunood. Ang kanyang bentahe ay medyo tuwid. Hindi mo maiiwasang kumagat ng popcorn habang pinapanood ang mga susunod na laban, di ba? Nakita ang kanilang kaibigan na nagpakitang gilas, hindi alam ni Chelsea kung dapat ba siyang humanga o mahiya. Si Eliana, sa kabilang banda, ay parang iniisip na si Carr ay magiging napakayaman na kung hindi siya naipit sa lamani. Nakatayo si Leo kasama ang kanyang mga kaklase sa Freshman Night Department at sinuri ang mga tao sa audience. Tiyak na hindi nagpunta si Chloe para manood. Nakatayo si Professor Ains sa track, may masungit na ekspresyon upang ipakita ang seryosong kalagayan ng paparating na pagsusulit sa kanyang mga estudyante. Walang paligoy-ligoy, tinawag niya ang unang pares na maglalaban sa unang laban. Ang una ay si Hall Snape ng Class 1,
isang batang lalaki na mukhang ahas na may mga mata at ngiting hindi mapagkakatiwalaan. Ang kanyang kalaban ay walang iba kundi ang ating batang si Leo Plav ng klase 5. Pumunta sa entablado ang mga kalahok, pinasigla ang buong arena. Sa mga bleachers, abala si Carr sa paghahanap ng mas maraming costumer, at nakatutok ang kanyang mga mata sa direksyon ni Propesor Sejan. Masiglang tumakbo siya patungo sa masungit na propesor, sabik na kumita ng kaunting dagdag na kita. May hawak na mga sample, tinanong niya si Propesor Sejan kung gusto nitong bumili ng popcorn at inumin na bagay sa laban na malapit ng magsimula. Bilang isang mayabang, umuungol siya na parang ang ideya ng pagkain ng popcorn ay napakababa para sa kanya. Naniniwala siya na tanging mga tamad tulad ni Propesor Edmund Harlan ang bibili ng ganitong bagay. Naramdaman niyang hindi niya madaling mababasag ang propesor, kaya tumingin siya sa direksyon ng klase 1 para humingi ng tulong. Buti na lang at naroon si Celia. Isang sulyap lang ang kailangan niya para maunawaan kung ano ang kailangan ni Carr. Gamit ang kanyang lihim na teknik, pinataas niya ang kanyang kaakit-akit na alindog at tinanong kung bibili ang propesor ng masarap na popcorn para sa buong klase. Nakapaglatag na ng bitag, ang natitira na lang gawin ni Carr ay hikbayan ang natitirang bahagi ng klase 1 na sumigaw para sa kabutihan ng kanilang propesor. Nakita niyang sumisigaw ang kanyang mga estudyante ng kanyang pangalan nang may ganitong sigasig, unti-unting bumagsak ang depensa ni Propesor Sejan. Maaaring mayabang siya, pero isa rin siyang masipag na propesor na gustong-gusto ang pagmamahal ng kanyang mga estudyante. Ang dakilang propesor ay sumuko at humiling kay Carr na ibigay sa kanyang mga estudyante ang isang combo ng popcorn at inumin, ngunit mahigpit na nilimitahan ito sa isa lamang bawat tao. Habang kumikita si Carr sa kanyang lumalagong negosyo, ang mga kalahok para sa panimulang laban ay nasa kanilang mga panimulang posisyon na. Sa isang tiwala, halos mayabang ng ngiti, tinawag ni Leo ang kanyang kalaban na si Lucky upang maging unang biktima. Hall Snape ay nakaramdam na ang unang taong kinatawan ay hindi siya tinitingnan bilang isang tunay na kalaban. Determinado siyang ipagsisisi ni Leo iyon. Ang batang ahas na ito, si Hall Snape, ay nagmula sa makapangyarihang pamilya ng lahing Snape. Bago opisyal na magsimula ang unang round, pakinggan natin ang pangunahing estruktura ng pagsusuri mula sa ating paboritong nagtitinda ng popcorn. Alam mo, ang midterm practical exams para sa Night Department ay binubuo ng isang simpleng serye ng mga duelo. Ang mga makakamit ng 5 tagumpay sa sparring ay makakakuha ng passing grade. Isang hangin ng kawalang katiyakan ang pumuno sa mga upuan. Bagaman lahat sila ay alam na si Leo ang kinatawan ng unang taon, iilan lamang sa kanila ang nakakita sa kanya na kumikilos. Dahil si Leo ay nag-aaral din sa 3 departamento, naniniwala sila na dapat mayroon siyang agwat kumpara sa mga nakatuon lamang sa isa. Hindi pa banggitin, si Hall ang pangatlong pinakamagaling sa klase 1, sa likod ng mga ganap na halimaw na sina Celia at Duran. Ang kanyang piniling sandata ay ang sibat, at ang kanyang aura ay naglalaman ng matalim at nakaalasong anyo. Ipinakita ni Hall ang kanyang kasanayan sa pamamagitan ng pagtalam ng kanyang sibat ng may kahangahangang katumpakan. Sa kanyang isip, kilala lamang niya si Leo bilang ang mayabang na lalaking laging nakatambay kay Celia. Binigyan ni Propesor A ng huling paalala na ang sinumang magpapahinto sa kanilang kalaban sa pakikipaglaban ay makakakuha ng W at ituring ang sparring match na ito na parang totoong laban. Pagkatapos ibinigay ang simulaing signal, nagulat si Leo nang maramdaman niya ang isang madilim na aura na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang madilim na aura ay hindi nagmula sa kaaway sa harap niya, kundi sa direksyon ng campus ng Lumin. Ang makinis at nakakadiring madilim na enerhiya ay nanatili sa kanyang isipan at nagdala ng nakamamatay na pangitain sa kanyang isipan. Hindi alam ni Leo, ang nakababahalang aura na ito ay nagmumula sa aklatan, kung saan si Chloe ay abala sa pagbabasa ng napakaraming aklat tungkol sa mahika bilang paghahanda para sa midterm exam ng kagawaran ng mahika. Ang pormulang sinusulat niya ay sumama sa maraming punit na pahina ng mga hindi kapani-paniwalang ideya na naisip niya. Ang pressure ay nagsisimula ng makaapekto sa reyna ng yelo. Kahit gaano pa siya magsikap, tila hindi niya kayang lumikha ng isang panalo at natatanging mahika gamit lamang ang kanyang mga kakayahan at kaalaman. Nang umabot na siya sa sukdulan, inilabas niya ang kanyang pagkabigo sa mga librong nakakalat sa kanyang mesa. Ang multo ng talento ni Leo ay nakatira ng libre sa kanyang isipan,
at unti-unti itong kinakain si Chloe mula sa loob. Ang kanyang pagtanggi na matalo sa batang henyo ay nagtutulak sa kanya sa kanyang hangganan. Nang tumingin siya sa mga libro, nagkalat ang mga ito sa sahig ng aklatan. Isa ang namutawi na tila tinatawag siya. Ito ang grimoire na daladala niya sa loob ng ilang panahon na. Wala na siyang ibang mapagkukunan, kaya't matibay ang kanyang paniniwala na ito na ang kanyang tanging pag-asa para manalo. Sa kanyang pagnanasa at pangangailangan na mapanatili ang numero 1 pwesto sa departamento, ang kanyang isipan ay naging mahina at bukas sa mga banyagang impluwensya. Ang kanyang suliranin at ang madilim na enerhiya na nagmumula sa grimoire ay napakadamdami na nahuli ang kakayahan ni Leo sa gitna ng kanyang unang laban. Nakita ni Hall na may abala kay Leo, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon na lapitan ito at parusahan ang kapabayaan ng kaaway. Sinaksak niya ang kanyang sibat, tinatamaan ang ulo ni Leo. Sa kabutihang palad, nakabawi ang aming batang lalaki at nakaiwas sa tamang oras. Humila, ipinakita ni Hall ang pirma ng kanyang pamilya, ginawang nakakalason na paikot na talam ang dulo ng kanyang sibat na amoy ng lason. Ang kanyang sibat na may anyong ahas ay kumilos ng hindi inaasahan, sa kalaunan ay unti-unting lumapit sa dibdib ni Leo. Pinanatili ang kanyang kalmado, hinawakan ni Leo ang sibat gamit ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan o kahit pagkurap. Snape ay nagulat. Ang lakas na kinakailangan upang pigilan ang kanyang atake ay tiyak na napakalaki. Nagkamali si Hall sa pagkabigla, nawala ang pagkakahawak niya sa kanyang sandata nang hilahin ito ni Leo mula sa kanyang mga kamay. Tumangging bitawan, nahatak si Hall kasama ang kanyang sibat. Hindi alam kung ano ang gagawin, mukhang isang baguhing tanga siya. Pagka nahila siya ng sapat na malapit, pinadami pa ni Leo ang kahihiyan sa pamamagitan ng paghalik kay Hall sa pisngi gamit ang kanyang matigas na kamao. Pinada pa nito ang kawawang batang ahas sa track na parang isang laruan. Baka naligaw siya ng landas sandali, pero ang isang batikang veterano tulad ni Leo ay hindi kailanman magkakamali na maging pabaya sa laban. Nainas sa nakakahiya na unang palitan, itinulak ni Hall Snape ang kanyang aura sa mga hangganan, pinuno ang arena ng nakal-alasong gas. Pinagsabihan niya si Leo na tigilan na ang pagyayabang dahil hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Patuloy na naglalabas ng berdeng aura mula sa kanyang katawan, na puno ng usok na lason ang paligid. Hall ay nag-isip na dahil may mga usapan tungkol sa kung paano hindi man lang makagamit ng aura si Leo, maaari niyang samantalahin ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang lakas. Kahit na mas malakas si Leo sa pisikal, imposibleng mapunan ang isang pangunahing kahinaan. Nakita ang berdeng ulap na lumulutang sa hangin, tinawag ni Leo ang kanyang nag-aalab na aura habang nagagalak sa kung gaano kabihira ang mga poison aura. Habang sinubukan ng ulap na pumasok sa kanyang epektibong saklaw, mahusay na sinunog ni Leo ang lason ng walang gaanong hirap. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa sa di umano'y mas mataas na teknik, pinataas ni Hall ang paggamit ng kanyang aura. Naniniwala siya na maliban na lang kung ang mga apoy na iyon ay nasa antas ni Celia, mananalo siya sa laban sa huli. Habang ang batang ahas ay pinapalakas ang kanyang sariling ego sa gitna ng laban, si Leo ay nakalapit na nang hindi nasaktan. Panahon na para parusahan ang batang ito sa kanyang kayabangan at kawalang ingat. Naglakad si Leo sa natitirang distansya sa pagitan nila na parang siya ay isang karakter mula sa JoJo, ang kanyang apoy ay talagang nangingibabaw sa lason. Nakita ang makulay na pagpapakita ng mga aura sa arena, ang mga manunood ay sobrang excited habang kinakagat-kagat ang kanilang popcorn. Sa mga upuan ng klase 1, pinanood ni Duran ang laban na may palaging galit na ekspresyon. Si Celia ay napanganga habang si Chelsea ay sumisigaw para sa kanyang lalaki. Lahat ng ginagawa ni Leo ay astig sa kanyang paningin. Hindi kailanman naisip ni Celia na naitaas na ni Leo ang lakas ng kanyang flame aura sa napakatinding antas. Kawawa naman si Hall Snape na naramdaman din ang hindi inaasahang apoy ni Leo habang papalapit ng papalapit. Sa kanyang pagtataya, ang apoy ni Leo ay nasa antas na ni Celia, ang number 1 na kabalyero sa kanilang batch. Sino ang mag-aakalang ang isang lalaking kumukuha ng bawat major sa akademya ay magiging kasinggaling na ito bilang isang purong kabalyero. Gayunpaman, pinagtibay ni Hall ang kanyang determinasyon at inihanda ang isang galaw na kanyang iniimbak sa pag-asang matatalo si Celia sa tamang pagkakataon. Hindi niya inasahan na mapipilitang gamitin ito kay Leo Plav sa unang laban ng midterms.
Hinudyes niya ang kanyang aura sa anyo ng isang makamandag na ahas, tinawag ang isang bilangguan ng ahas at inilunsad ito sa direksyon ng kalaban. Kuryoso tungkol sa teknik, hinayaan ni Leo na mahuli siya ng kulungan ng ahas, na natiling nakatayo habang sinusuri ang imahe ng ahas ng may interes. Akala ni Hall na talagang may ginagawa siyang kahanga-hanga, kahit pa tumingin siya kay Celia sa mga upuan habang namumula ang kanyang mga pisngi. Ang kawawang lalaki ay nagtrabaho ng mabuti sa kasanayang ito upang makahabol sa apoy ni Celia, at siya ay medyo optimistiko tungkol sa kanyang debo. Bilang tugon sa kanyang mahiyain na pamumula, bumantong hininga si Celia at itinutok ang daliri sa kabilang bahagi ng arena. Ang panandaliang kay abangan ni Hall ay nagpalihis sa kanya mula sa katotohanang ang kanyang kulungan ng ahas ay pinakukuluan na ni Leo, na nagdulot ng pagbula at pagsisling ng katawan ng ahas sa ilalim ng init. Sa isang huling pagsisikap, ganap na winasak ni Leo ang kahabag-habag na spell ng aura ng walang gaanong hirap. Lumaki ang mga mata ni Hall. Ang teknik na pinaghirapan niya ng husto ay nasunog na parang ito ay isang walang kwentang spell. Naiinis, tumigil siya sa paggamit ng aura at itinaas ang kanyang sibat upang umatake. Sa buong laban, hindi man lang nahugot ni Leo ang kanyang espada. Nang sa wakas ay ginawa niya ito, pinigilan niya ang sibat ng may sapat na lakas upang mapatanggal ito sa mga kamay ng kaaway. Ipinatong ang dulo ng kanyang talon sa leeg ng batang lalaki. Binalaan niya si Hall na huwag kailanman alisin ang kanyang mga mata sa apoy, o baka masunog siya. Habang bumabagsak sa kanyang mga tuhod ang batang iyon, inihayag ni Profesor Ann ang nagwagi sa unang laban. Sa isang nag-aalab na pagpapakita ng dominasyon, nakuha ni Leo Plav ang panalo. Ang kanyang pinakamalaking tagahanga, si Chelsea, ay naramdaman ang pag-alog ng kanyang puso habang sumisigaw siya para kay Leo. Carr, na palaging naniniwala sa kanyang kaibigan, alam na mananalo si Leo dito nang hindi man lang papawisan. Naglakad si Hall pabalik sa kanyang sulok at tinanggap na iba ang pagkakagawa kay Leo, kahit pagdating sa mga totoong laban. Hindi nakapagtataka na lagi siyang nasa tabi ni Celia. Sa kanyang gulat, isang pamilyar na boses ang pumuri sa kanyang pagganap kahit natalo siya ng labis. Pagtingala niya, nakita niya si Celia na nakangiti mula sa mga upuan. Ipinagdiriwang ang kanyang magaling na teknik. Kahit na natalo siya, pinuri lang siya ni Hall ng batang babae na matagal na niyang hinahabol. Kaya hindi naman ito ganoon kasama. Hahawakan niya ang papuring iyon habang buhay. Pagkatapos ng susunod na laban, tinawag ng propesor si Elian Layden ng klase 5 sa entablado. Agad na sumabak sa laban na may nag-aalab na enerhiya, tinanong ni Eliana kung sino ang kanyang magiging kalaban. Nang tawagin ni Professor Ann si Chen Zia ng Class 10 sa harapan, nawasak ang pumped-up na enerhiya ni Eliana. Sobrang excited niya na makipaglaban, pero siya ang napag-iwanan, at ngayon kailangan niyang labanan ang isa sa tatlong pinakamagaling sa Night Department. Kinuha ng mga babae ang kanilang posisyon, nakatayo sa tapat ng isa't isa habang naghihintay ng senyales upang magsimula. Sa isang ngiti, binati ni Chen Zia ng magandang kapalaran ang kanyang kalaban sa isang mahinahong bow. Maging ang kanyang pagiging magalang ay tila makapangyarihan. Gayunpaman, hindi natitinag si Eliana, kahit nalaban sa kanya ang pagkakataon. Bumawi siya ng magalang na bati sa pamamagitan ng isang matatag na ngiti. Pagkarinig ng simula ng signal, ang kamay ni Chen Zia ay maayos na gumalaw upang tawagin ang kanyang water aura. Ang mga alon ay sumayaw sa paligid ng kanyang katawan na parang mapayapang karagatan. Sa kaibahan sa kanyang aura, ang nag-aalab na kalooban ni Eliana ay nag-anyong apoy habang hawak niya ang isang rapier sa kanyang kamay. Sumandal sa lakas ng kanyang talon, itinulak ni Eliana ang kanyang bilis sa hangganan sa isang saksak. Inihanda ni Chen Zia ang kanyang sarili upang tanggapin ang atake sa pamamagitan ng paglibot sa kanyang sarili ng isang esfera ng tubig. Nanunood mula sa mga upuan, alam ni Leo na ang pagtanggap sa atake ng rapier na iyon ay masakit, pero ganoon din ang tumakbo ng buong bilis at bumangga sa isang matibay na kalasag na gawa sa water aura. Masyadong nagmamadali si Eliana. Sinubukan niyang tapusin ang laban sa isang atake at malubha siyang naparusahan dahil dito. Ang water sphere ni Chen Zia ay hindi lamang isang purong depensibong kasanayan, kaya rin itong lutuin ang kanyang mga kaaway. Para sa ikalawang laban, ang kanyang mapayapang kapangyarihan ay madaling nakuha ang W. Tumayo si Eliana at pinunasan ang sakit ng pagkatalo sa isang palitan. Sa kabila ng nakakahiya na pagkatalo,
Naniniwala siyang hindi naman siya masyadong nagkamali. Inaasahan na ni Leo ang resulta na ito. Isang napakasamang laban na mula pa sa simula. Gayunpaman, ang laban ay maaaring tumagal pa ng mas matagal, at maaaring naging mas maganda ang takbo para kay Eliana kung siya ay nakipaglaban ng may kalmadong isipan. Para sa ikatlong laban ng araw, tinawag ni Professor Ain ang pangunahing tauhan ng Night Department, si Celia Zerdinger, mula sa baitang isa. Sa labis na pagkagulat ng lahat, ang ikatlong laban ay magiging isang blockbuster na laban na hindi inaasahan ng sinuman ng maaga. Ang kalaban ni Celia ay walang iba kundi si Duran Moira, na palaging nasa pangalawang pwesto sa klase 1. Tumingin si Celia sa kanyang masungit na kaklase at ngumiti. Alam na niyang magiging masaya ang laban na ito. Sa kabila ng kanyang ngiti, makikita mong seryoso si Duran sa kanyang sparring. Sa mga upuan, somehow nakuha ni Carr ang isang 3D glass habang nalalasing sa sarili niyang supply. Ipinasa niya ang buong balde sa katabi niyang si Leo para mag-share. Ang lahat ng tingin ay nakatuon sa entablado. Hindi araw-araw na makikita mo ang labanan ng mga higanti. Hindi talaga nabigo ang vibe. Nagsimula nang uminit ang entablado, at ang enerhiya ay napaka-electrifying. Ang parehong aura nilang nakatuon sa pag-atake ay umuungal. Sa paglabas ng kanilang mga talem, malapit nang magsimula ang laban upang matukoy ang de facto na pinakamagaling na estudyante ng Night Studies Department. Pagkarinig ng simula ng signal, agad kumilos si Duran na mukhang masungit sa kanyang napakabilis na unang hakbang. Ang buong katawan niya at ang kanyang espada ay tila nagmeld sa isang malakas na anyo. Ngunit si Celia ay isang talentadong guro ng espada sa kanyang sariling karapatan. Mayroon siyang sapat na mabilis na reflexes upang mapigilan ang mga unang ilang atake ng walang problema. Para sa karamihan sa mga unang taon, ito ang kanilang unang pagkakataon na makita ang lakas ng laban ng mga nangungunang mag-aaral. Tubos na abala sa nakakakabahang laban sa entablado, tinanong ni Carr si Leo kung sino ang kanyang tinatayaan. Habang abala sa pagpasok ng mga dakot ng popcorn sa kanyang bibig, sinabi ni Leo na matatalo si Celia kung magpapatuloy ang laban sa ganitong takbo. Nagulat si Carr sa kawalang pakialam ni Leo. Gayunpaman, hindi pa rin niya binibilang na talo ang kanyang pinsan. Mula sa mga upuan, nakikita pa rin niya ang kalmado at mahinahong tingin sa kanyang nag-aapoy na mga mata. Inisip niya na ang batang ito ay tiyak na may itinatagong lihim at naghihintay ng tamang pagkakataon upang mapabilib ang lahat. Pinaigting ang bilis, pinabilis ni Duran ang kanyang takbo sa ibang antas at ipinagpatuloy ang kanyang walang humpay na pag-atake. Nabigla, muntik nang tamaan si Celia sa leeg kung hindi lang siya nag-react at kumilos ng bahagya sa gilid. Kumpiyansa na kaya niyang mapagtagumpayan si Celia, pumasok si Duran sa isang malapitang laban sa kanyang pangunahing kalaban. Iyon ay isang malaking pagkakamali. Itinaas ni Celia ang kanyang palamuting espada at tinawag ang isang apoy na lumampas sa anumang apoy na nakita ngayon. Nagliliyab ito ng napakalakas at maliwanag na ang proteksyon na hadlang ng arena ay nagsimulang kumislap, nahihirapang pigilan ang kapangyarihan. Karamihan sa mga baguhang estudyante ay hindi pa nakakita ng laban na ganito kataas ang antas dati. Pinuri ni Leo ang pasensya at timing ni Celia sa paglabas ng isang napakagandang galaw ng perpekto. Nalito si Carr, kaya't ipinaliwanag ni Leo. Alam mo, ang sparring field ng mga freshmen ay medyo maliit at nakapaloob. Siguro naisip ni Celia na dahil hindi niya kayang makipagsabayan sa bilis ni Durr, maaari na lang niyang gawing kanyang sariling nagliliyab na entablado ang buong larangan, pati na rin ang playing field. Sa bentahe ng home court, pinilit niya si Duran na mapunta sa mahirap na sitwasyon, pinipilit siyang maging mas maingat sa kanyang mga galaw maliban kung gusto niyang masunog ng nagliliyab na apoy. Bukod pa rito, ang init ay natural na magpapahirap sa paningin. Si Celia ay isang mahusay na mandirigmana, ngunit lalo pa siyang lumakas at naging mas tuso sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Kakabukas lang ng domain expansion niya. Habang unti-unting pinipritong ng init ang masungit na blondie, sinamantala ni Celia ang mga pagkukulang sa kanyang depensa at tila nagblink siya sa likod ni Durr. Ang kanyang nag-aalab na hampas sana ang makakapagpahinto sa laban kung hindi dahil sa nakakainis na bilis ng reaksyon ni Duran. Pinipilit ang sarili hanggang sa hangganan, kinagat ni Duran ang kanyang mga ngipin at iniharap ang kanyang espada sa isang kilos ng desperasyon. Ang pagkawala ng kanyang kapanatagan sa isang laban-laban sa isang kasing kahusayan ni Celia ay isang hatol ng kamatayan.
Ganap niyang pinawalang bisa ang kanyang espada sa pamamagitan ng paghawak nito gamit ang kanyang mga kamay. Sa sandaling natakpan niya ng kanyang apoy ang buong arena, talagang nangingibabaw siya sa pangalawa. Ang kanyang kabataan at kalupitan ay lumabas nang tapusin niya ang laban gamit ang isang hindi pangkaraniwang atake. Sa halip na ang kanyang talon, kamao, o mga binti, pinagsalpok ni Celia ang kanyang ulo sa kaiduran at nawala ng malay ang masungit na blondie. Pinawi ang kanyang nagliliyab na aura, napanalunan ni Celia Zerdinger ang ikatlong laban ng araw at ang mga tao ay talagang nabaliw. Habang pinupunasan ang alikabok sa kanyang uniforme, ngumiti siya at iminungkahi na magdagdag pa ng pagsasanay sa lakas si Duran sa halip na umasa lamang sa bilis. Sa wakas, nagkamalay si Duran matapos mawala ng malay dahil sa headbutt, at tinanggap ang kanyang tulong upang makatayo mula sa demuhang sahig. Ang press team ng akademya at ang mga sumusuporta sa numero 1 at 2 ay nagalak sa tanawin ng magandang pares. Natutuwa si Leo na makita na nagbunga ang mahigpit na pagsasanay ng kanyang pinsan. Bigla na lang sumulpot si Professor Edmund na masyadong pakialamero sa likod ng mga bata habang kumakain ng sarili niyang popcorn. Sa totoo lang, nakikinig siya sa mga class rep niya na nagko-commentate mula simula hanggang matapos. Nakita niyang kapaki-pakinabang ang mga gawain ni Leo. Sa pagtatapos ng araw, bawat laban sa praktikal na pagsusulit ng gabi ay natapos ng maayos. Nagtapos si Celia Zerdinger ng araw na may 4 na panalo at 1 talo. Nagtapos si Duran Moira na may parehong record. Ganoon din si Chen Zia. Lahat sila ay may 1 talo lamang sa kanilang pangalan mula sa 5 laban. Si Leo Plav, sa kabilang banda, ay nagtapos ng araw na may perpektong 5 panalo at walang talo, opisyal na tinanghal na bilang numero 1. Isang linggo pagkatapos ng makulay na praktikal na pagsusulit ng night study, natapos na ang nakasulat na pagsusulit para sa pangkalahatang linguistika. Si Professor Edmund, na mukhang magulo gaya ng dati, ay pinuri ang pagsisikap ng kanyang klase sa nakaraang semestre. Habang siya ay nag-aabot ng pollen at papalabas na, binalaan niya sila na may ilan pa ring maaaring bumagsak dahil sa mababang marka. Pagkasara ng pinto, nag-alburoto ang klase 5 ng iba't ibang reaksyon. Si Eli Ana, sa kabila ng kanyang pagiging masigla at puno ng sigla, ay natatakot din sa pagpapaalis. Samantala, karamihan sa mga nerd ay nagtipon-tipon sa paligid ni Chelsea upang makita ang kanyang sagot na papel at kung gaano kataas ang kanyang nakuha. Habang nag-aagawan ang mga nerd para makuha ang pagkakataong makita ang gintong sagot na papel, tahimik na natutulog lang ang class president sa kanyang mesa. Nakaharap sa kanya, ginaising ni Nelia si Leo para tanungin kung paano siya nag-perform sa nakasulat na pagsusulit. Sabi niya, hindi naman daw siya masyadong bumagsak, pero nahalata sa kanyang mukha. Natuwa si Nelia na ang makapangyarihang class rep ay maaari ring magmukhang normal na estudyante. Idinagdag niya na kung mayroon siyang anumang kirot o sakit, isang tawag lang siya at gagamutin siya nito gamit ang kanyang mahika. Nakarinig ng alok na mapagbigay, sumingit si Carr, sinasabing ang kanyang mga balikat at likod ay talagang matigas kamakailan. Bago pa siya makalusot at makakuha ng libreng pagpapagaling, binigyan siya ni Chelsea ng tunay na sakit na dapat tiisin sa pamamagitan ng isang palo sa likod. Matapos mawala ang istorbo, humarap si Chelsea kay Leo upang tanungin tungkol sa kanyang praktikal na pagsasanay sa pagtawag. Narinig niya kay Tide na halos hindi na nagpapakita si Leo sa pagsasanay sa summoning field. Well, dahil si Leo ay masigasig na nag-eensayo sa likod ng lahat. Alam mo naman si Leo, bagay na bagay sa kanya na gawin yon. Masigasig na tinanong ni Chelsea kung anong ranggo ang balak niyang makuha sa darating na pagsusulit. Napakabobong tanong niyan. Kung si Leo, syempre, siya ang mananalo sa unang pwesto. Sa araw ng praktikal na pagsusulit sa pagsasummon, maraming mga nakatatanda at kawani ng guro ang nagtipon-tipon upang panuurin ang tradisyonal na kaganapan ngayong taon. Ang pinakamalaking kaganapan ng unang semestre para sa lahat ng mga unang taon ay ang karera ng mga nilikhang tinawag. Ngayon, si Rom Bates, isang 3 taong estudyante mula sa Departamento ng Pagsasangguni ng Lumin, ay magkokomento ng live. Nakita ang lahat ng kasayahan, tinanong ni Celia ang kapatid ng kanyang pangulo ng Student Council kung ito ba talaga ay isang pagsusulit. Ipinaliwanag niya na ang karera ng mga nilikhang tinawag ay naging isang matagal ng tradisyon sa Departamento ng Pagtawag. Bukod dito, isa ito sa mga napiling kaganapan sa Interdepartmental Exchange, kaya't palagi itong mainit na usapan.
Kung mayroong kaganapan, laging naamoy ni Carr ang mga customer at ang posibilidad na kumita ng pera, kaya't muling inilabas niya ang kanyang negosyo sa popcorn at cola. Hindi pa nga nagsisimula ang karera, nagbibenta na siya ng todo. Ang karamihan ay maingay at nag-e-enjoy. Ito ay isang matinding kaibahan sa nakakabahalang katahimikan sa entablado kung saan nagtipon ang mga kalahok. Ang mga baguhang estudyante ng departamento ng summoning ay nakakaramdam na ng nerbiyos, at ang ingay ng mga manunood ay hindi nakakatulong. Samantala, ang mga nangungunang kalahok sa karera na ito, sina Leo, ang babaeng may puting buhok, ang lalaking may puting buhok, at si Chen Zia, ay nakatuon sa hamon na nasa harapan nila. Si Elisa Hergan, ang puting buhok na babae mula sa kilalang pamilya ng mga summoner hero sa Hilaga, ay lumapit kay Leo upang purihin ang kanyang natatanging pagpapakita sa praktikal na pagsusulit ng night study. Pagkatapos, tinanong niya siya tungkol sa kanyang paghahanda para sa karera ng mga nilikhang ito, tila hindi kumbinsido sa kanyang mga kakayahan. Hindi mo rin siya masisisi. Para sa isang taong nag-aangking handang-handa, hindi niya ito kailanman nakita kahit isang beses sa grupo ng ensayo. Nang marinig na tinawag si Leo, agad na sumingit ang mga bandwagon para questionin ang kanyang kahandaan. Hinimok nila si Leo na umalis na lang kung hindi siya seryoso sa pagtawag. Wala sa kanila ang nakakita sa kanya na talagang nakabonding ng maayos sa isang nilikhang tinawag dati. Sinubukan ni Tide na pigilan ang hindi makatarungang galit ng kanyang mga kaklase, sinabihan silang magpakakol. Pero patuloy pa rin ang mga tanga sa kanilang walang humpay na pagsasalita. Sumisigaw kay Tide na huwag makisama sa Golden Boy na lubos na walang galang sa kanilang summoning department. Si Chen Zia ay nag-aalala sa patuloy na tumitinding tensyon bago magsimula ang pagsusulit. Si Senador Liu, isang freshman mula sa summoning department ng silangang kontinente ng Sia, ay lumapit sa kanya. Sabi niya na dahil maganda na ang mga grado niya sa pagsusulit ng kanyang night study, hindi na siya dapat masyadong magpuyat at mag-alala tungkol sa mga pag-aaral sa summoning. Nakapagpuno na sa walang kabuluhang tsismisan, ang kapitan ng Southern Continent at ang number 1 na estudyante ng Summoning Department, si Walden Tyden, ay humarap upang patigilan ang lahat ng ingay. Ipinahayag niya na mag-aaway sila tungkol sa kung gaano na sila kadalas mag-practice kasama ang kanilang tinawag na nilalang. Dapat nilang gawin iyon sa ibang lugar, malayo sa kanyang pandinig. Nang marinig ang kanyang mayabang na pahayag, nagalit si Senador Liu. Nagpatuloy si Walden. Pinagtibay niya na nakakainis pakinggan ang mga baguhan na nagmamayabang tungkol sa pagsakay sa mga summon na parang ito ay isang malaking tagumpay. Hindi pa rin nakukuha ang pahiwatig, tinanong ni Senador Liu ang kapitan kung siya ba ay nakakaramdam ng guilt, dahil hindi rin naman siya nagpakita sa pagsasanay ng pag-aamo. Well, hindi na nag-abala si Walden na dumating dahil ang ganitong elementaryang pagsasanay ay talagang hindi sulit sa pag-aaksaya ng oras. Hindi siya tanga na kailangang mag-ensayo para lang maayos na mapangasiwaan ang mga simpleng griffin. Senador Liu, ang tanga, ay nagpakita ng balak na sumugod kay Walden the Sigma. Si Liu ay sumingit upang mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng paghawak sa braso ng hanggal. Binalaan niya na kung may laban na magsimula bago ang pagsusulit, hindi lang ito matatapos sa parusa, kundi sa diskwalifikasyon. Iyon na ang sapat para umatras ang tanga. Tide na may paghingi ng tawad ay lumapit kay Liu, hindi komportable sa tensyonadong atmosfera sa mga baguhang estudyante. Ipinaliwanag niya na ang Departamento ng Pag-aaral ng Summoning ay may likas na malaking agwat ng kasanayan sa pagitan ng mga pangunahing kurso at mga minor na kurso. Dahil sina Chen Zia at Liu, na hindi naman mga pangunahing major sa summoning, ay mataas ang ranggo sa ladder, nagpunta ang mga ikalawang taon upang magturo at pag-alitan ang mga baguhan dahil pinabayaan nila ang ganitong pangyayari. Bukod sa hindi pagdalo sa ensayo, nakikita nila si Liu bilang isang pabaya ngunit paboritong estudyante, kahit na wala naman siyang balak na gawin ang karera ng walang puso. Mula sa malayo, tila may mga hindi kanais-nais na puwersa na nagmamasid ng may interes. Isang madilim na kapangyarihan ang bumabalot sa isang lalaking may kapote. Mukhang sobrang abala niya sa karerang ito, partikular na sa isang estudyante. Ang estudyanteng iyon ay si Senador Liu. Ang tanga ay naglalabas ng hindi natural na kapangyarihan sa loob niya, at lubos niyang balak gamitin ang kapangyarihang iyon upang magdulot ng pinsala at kahit kamatayan para lang manalo sa lahat.
Bago magsimula ang karera, magbibigay si Ron Bates ng maikling paliwanag tungkol sa mga patakaran. Una, ang mga baguhang estudyante ay papayagang gumamit lamang ng kanilang mga summoning skills sa panahon ng pagsusulit. Ibig sabihin, kahit ang mga estudyanteng may dual class ay ipinagbabawal na gumamit ng aura o magic. Kapag nagsimula na ang orasan, kailangan nilang pakalmayan ang isang random na griffin sa mga stablo. Dapat silang lumipad at dumaan sa malawak na pulo ng mga tawag. Pagkatapos nilang makatawid, gagamitin nila ang tahimik na lawa bilang isang punto ng pagliko bago bumalik sa akademya. Sino ang mag-aangkin ng atensyon sa midterm ng unang semestre? Sino ang magiging kapitan ng timog o silangan? Magagawa bang ipagpatuloy ni Elisa ang pamana ng kanyang pamilya? O kaya't ang nakatagong trump card ni Senador Liu ang magbabago ng lahat? O baka naman si Leo Clav natin ay muling magpakitang gilas at patunayan ang kanyang galing bilang pinakamagaling na racer. Lahat ng mga racer ay pumila sa starting line, naghihintay sa tunog ng panimula. Si Ginang ay nagsalita sa kanyang mga estudyante ng may damdamin. Hinimok niya silang kalmayan ang nerbiyos at manatili sa kanilang mga pinagpraktisan. Sino mang magpanik at magkamali ay maiiwan sa likod pagkatapos ng karera. Ang mensahe niya na kalmayan ang nerbiyos ay nagdulot lamang ng higit pang pagkabahala sa mga racer. Si Miss Yer ay nagpatuloy sa pagtawag ng kanilang mga marka at paghahanda. Sa isang sigaw na umabot sa buong arena, opisyal niyang sinimulan ang taunang karera ng mga tinawag na nilalang. Habang karamihan sa mga estudyante ay nagmamadali patungo sa mga stabulasyon ng Griffin, isang tiyak na grupo ang nagsimula ng karera gamit ang kanilang mga kasanayan sa mga nilikhang nilalang ng iba't ibang elemento. Walang babala, pinaputok ng grupo ang kanilang mga teknik kay Walden at Liu. Pati ang komentador ay nagulat sa pagsisimula ng buzzer. Ang mga estudyanteng nag-aanyaya ay pinapabagsak ang mga paborito ng madla. Sumigaw si Liu kay Tide, sinabing huwag siyang alalahanin at magpatuloy na. Para makapag-focus sa pagsusulit, sinunod ang kanyang mga salita, nanatili si Tide sa ibabaw ng kanyang tamed griffin at iniwan ang class rep. Malinaw na ipinahayag ng mga taga-suporta ang kanilang paninindigan. Sa tingin nila'y hindi patas na ang mga tao sa summoning department ay tatutok sa mga sinasabing nangunguna. Alam ni Liu na hindi siya gusto ng mga tanga na ito, pero hindi niya inisip na aabot pa sila sa ganitong punto para guluhin ang kanyang laro. Sinabi ni Ron Bates na kahit na ang mga tao ay nagbubulungan, ito ay isang medyo wastong estratehikong hakbang pa rin. Bukod dito, mabilis na pinawi ni Walden ang elemental na mahika gamit ang lakas sa loob lamang ng ilang segundo. May mga bakas pa ng elemental na mahika na nananatili sa kanyang katawan, tahimik siyang naglakad patungo sa mga silungan ng Griffin. Mabilis niyang napaluhod ang isa ng walang gaanong pagsisikap at sumakay sa halimaw. Lumiko siya kay Liu at nag-alok ng tulong kung nahihirapan siya. Tinanggihan ni Liu ang kanyang alok, alam niyang ang larong ito ng mga bata ay hindi naman gaanong mahalaga. Nang hindi na nagbanggit ng kahit anong salita, lumipad si Walden kasama ang kanyang tapat na kabayo, mabilis na umakyat sa kalangitan ng mas mabilis kaysa sinuman. Si Liu ang naiwan na tanging karera na nakadapo pa rin sa entablado sa halip na umarangkada sa kalangitan. Pinanood ni Chelsea ang kanyang lalaki na napapaligiran at nahuhuli ng elemental na mahika na may mga mata ng pag-aalala. Tumingin si Miss Yer sa larangan na may nakakunot na noo. Mukhang mas malalim ang hidwaan sa pagitan ng mga baguhan kaysa sa inaasahan niya. Umabot pa sila sa puntong hayagang pinagsasama-sama ang nangungunang estudyante. Sa pagkakaalam niya, ang pangunahing kakayahan ni Liu ay hindi sa mga espiritu, kundi sa mga pagsumit. Ang pagpapalaya sa sarili ay magiging napakahirap. Ngunit mali ang kanyang iniisip. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa arena, humihingi ng atensyon ng lahat. Pumikit si Liu at matatag na nagdasal ng isang ritmikong script upang tawagin ang mga elemental na espiritu na putulin ang kanyang mga tanikala at buksan ang daan pasulong. Kaagad, ang mga sylph na may iba't ibang elemental na pagkakaugnay ay tumugon sa kanyang tawag. Sa ngayon, bihira na ang may alam ng ilang salita mula sa sinaunang wika ng mga espiritu, lalo na ang buong awit na may ganap na kasanayan. Ang regalo ng mga sorpresa na kilala bilang Liu Plav ay patuloy na nagbibigay. Tumingin si Miss Yer sa mga mata ng batang lalaki na puno ng determinasyon at huminga ng maluwag. Wala siyang dapat ipag-alala. Isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan.
Kailangan niyang i-lock ang batang ito sa departamento ng summoning. Habang si Liu ay nasa panimulang linya pa lamang, ang iba ay nakatakbo na ng medyo malayo. Ang mga bastardo na nagtakip kay Liu at Walden ay nagtawanan habang nagmamalupit sa kanilang mga biktima, tiwala na ang pinakamahusay ng timog ay mapapahamak sa huling pwesto. Nang tanungin ng mga goons si Elisa kung ano ang iniisip niya, sinabi niya na kaya niyang talunin sina Liu Plav at Walden Titan nang walang anumang pandaraya. Nababahala rin siya tungkol sa pampublikong imahe ng summoning class. Gusto lang ng mga goons na malasahan ng mga henyo ang kaunting kahihiyan. Tapos na sa kanilang mga walang kwentang sinasabi, bumilis si Elisa at binalaan ang mga goons na mag-isip muna bago kumilos sa hinaharap. Narinig ni Senador Liu ang kanyang mas mataas pa sa lahat na ugali at unti-unting tumaas ang kanyang galit. Sa kasalukuyang takbo ng karera, ang paglagay sa ikalawang pwesto sa likod ni Elisa ay hindi dapat maging problema para kay Liu. Maliban sa kanya, siya ang pinakamagaling pagdating sa pagkontrol ng mga lumilipad na summon. Habang siya ay nalulumbay sa kanyang mga iniisip, isang mabilis na griffin ang dumaan sa kawan ng mga goons. Nakasakay sa balakang ng griffin si Chen Zia. Sa halip na pagsakay, ang pag-surf ay maaaring mas tumpak na paglalarawan ng kanyang estilo. Anuman ang ginagawa niya, epektibo ito. Ang kanyang bilis ay walang cap-oras, kahit hindi pa gumagamit ng enerhiya ng kaluluwa upang palakasin ang tawag. Dahil sa takot sa pagdating ni Exi, ang mga goons, na pinangunahan ni Senador Liu, ay inilipat ang kanilang mga target sa kinatawan mula sa silangan. Isang babae ang tumawag ng espiritu ng liwanag at inilunsad ito kay Zia. Nararamdaman ng aerial acrobat ang paparating na atake at inilipat ang kanyang posisyon pasulong, sumakay sa isa sa mga pakpak ng griffin. Nang lumapit na ang light spirit, si Chen Zia ay tumalon sa kalangitan at gumawa ng isang marikit na flip sa mga ulap. Ang kawawang baguhan na nakita siyang nagparkour upang makaiwas sa panganib ay nagulat. Pagkatapos niyang lumapag, ang binti ni Chen Zia ay naging kasing higpit ng taling pangpang bago siya tumalon palayo mula sa kanyang kabayo. Ang kanyang destinasyon ay ang batang babae na umatake sa kanya gamit ang light spirit. Gamit ang kanyang momentum at bigat ng katawan, nagbigay siya ng isang nakakagimbal na sipa. Nahulog ang babae mula sa kanyang griffin habang nagpanik at nagprotesta na tiyak na nandaya si Chen Zia. Bobo lang siya. Hindi man lang gumamit ng kahit kaunting aura si Chen Zia. Sinalakay niya lang gamit ang purong sining ng martial art. Matapos harapin ang agarang problema, bumalik siya sa karera at bumilis. Sa daan, binati niya si Senador Liu. Galing sila sa parehong rehiyon, kaya magkakilala na sila noon pa. Binalikan niya ang pagbati ng may galit, sinasabing malaking pagkakamali ang gawing kaaway siya. Bagamat totoo na medyo may kahirapan si Chen Zia sa tunay na aerial combat, mas malalaking problema ang kinakaharap ni Senador Liu. Nararamdaman niya na may isang tao na galit dahil sa kaguluhan sa starting line na papalapit na. Bigla na lang sumabog ng napakalaking apoy na nagkulay ng mainit na pula ang kalangitan. Si Walden ay nag-iinit ng mga manok sa kalangitan gamit ang kanyang nakakatakot na pagmamanipula ng espiritu. Mukhang tipo siya ng tao na nagbabalik ng utang na loob ng buo kasama ang interes. Pinatay niya ang mga bastardo na nagpasimula ng bata at walang kwentang plano na iyon sa walang saysay na pag-asang mapabagal siya. Ang aerial massacre na ito ay isang maliit na bagay na inihanda niya bilang ganti. Nakita nilang bumabagsak ang kanilang mga kasama isa-isa, nagkalat ang mga goons na parang mga manok na walang ulo. Ngunit si Walden ay matyaga at napakahusay. Bawat spell na kanyang pinakawalan ay nag-alis ng isa pang griffin, na epektibong nagdiskwalipika sa kanilang mga sakay. Ang mga ulap ay nasunog. Sa starting area, patuloy na nakatuon ang komentador sa pagtatangkang makabawi ni Liu sa natitirang bahagi ng klase. Ang kinatawan ng unang taon ay nasa panganib na magkaroon ng napakapangit na pagganap sa karera. Matapos makawala mula sa spirit lock, oras na para pakalmayan ang huling natitirang griffin sa mga stables. Kung mabibigo siya sa bahaging ito, tapos na. Pinagmasdan ni Liu ang ibon at natagpuan ang isang malubhang sugat sa kaliwang pakpak nito. Sa kung gaano ito kalinis at sinadyang, madali nang tapusin na ang mga goons na hamuli sa kanya ang gumawa nito. Para sa mga nag-aasam maging bayani na maglaro ng ganitong malupit na mga biro ay hindi mapapatawad. Hinawakan ni Liu ang mga panggulong, at agad na nagkagulo ang griffin.
Kilala na hindi matalino na sapilitang sakyan ang isang bantay na griffin na ganito nang hindi muna nagtatatag ng tiwala. Ang mga kapatid na Zerdinger ay nanunood mula sa mga upuan. Nag-aalala siya, at siya naman ay curious na makita ang plano ni Liu. Mukhang gagamitin lang ng binata ang lakas para sa proseso ng pag-aamo at pagsakay. Alam niya kung gaano kagalit at takot ang Griffin, pero kailangan niyang pabilisin ang proseso hanggat maaari. Tiningnan niya ang nagngangalit na ibon sa mata at nagdulot ng takot sa puso nito sa pamamagitan ng malamig na titig. Inutusan ni Liu ang Griffin na lumuhad. Pakiramdam na ang buhay nito ay nasa panganib, tumigil ang ibon sa paglaban. Ang Griffin ay halatang hamupa habang ang sakay at ang kabayo ay formal na nagtatag ng ugnayan para sa karera. Inabot ni Liu ang kanyang kamay sa kaliwang pakpak ng ibon at inalis ang piraso ng matalas na bagay na nakadikit sa sugat. Sa isang maayos na galaw, umakyat siya sa upuan at naghanda nang sa wakas ay magsimula. Mahusay niyang kinontrol ang higanteng ibon upang lumabas mula sa mga kwadra at umalis. Pinagtuunan ng pansin ang huling estudyanteng natira sa starting line, at nakita ng lahat sa audience ang sugatang pakpak. Ang komentador ay nagsisimula ng maglaro ng ideya na ang kinatawan ng unang taon ay maaaring mapunta sa huling pwesto. Tahimik na nakiramay si Liu sa kanyang kabayo. Nararamdaman niya na ang malaking ito ay matagal nang nagdurusa ng maraming sakit. Kaya, alinsunod sa kontrata, inutusan niya ang kanyang tanging kontratang halimaw na lumabas. Si Fior, ang Phoenix, ay nagpakita sa kalangitan, kasing kaakit-akit tulad ng dati. Sa isang isip, inutusan ni Liu ang maliit na sisiw na tulungan ang sugatang pakpak. Ang apoy ng Phoenix ay pumulibot sa walang kaalam-alam na ibon. Hindi alam kung ano ang nangyayari, sinubukan nitong lumaban. Pinanood ni Celia ang nangyayari sa screen at nagulat siya na hindi niya matukoy ang mga apoy. Tahimik na tinukoy ng kanyang kuya na hindi ito Zerdinger Flame o Aura Flame. Ito ay isang ganap na ibang puwersa. Sa harapang linya, karamihan sa mga goons ay malubhang nasugatan at ang mga nakaligtas ay sinubukang magmadali at umiwas kay baliw na Walden. Lahat sila ay nagtatangkang hindi mapag-iwanan sa puntong ito. Sa kasamaang palad para sa mga batang ito, na-unlock na ang tunay na pangunahing kaganapan at mas mabangis pa siya kaysa dati.